Magandang araw, Grade 9 Emerald. Magandang araw po, Binibining Olivar. Manatiling nakatayo para sa ating panalangin na papangunahan ni JM. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ngunit bago kayo magsiupo, maaari bang pulot ang mga kalat sa gilid at silong ng inyong upuan at iayos ang inyong upuan sa paghanay-hanay nito? JM, may lumiban ba sa klase sa araw na ito? Wala po, Binibining. Mahusay! Natutuwa akong kumpleto kayo sa klase sa araw na ito. Bago natin simulan ang ating panibagong aralin, nais ko munang magbalik-aral tayo. Sinong nakaalala ng huling tinalakay natin kahapon? Fatima. Patungkol po ito sa kahalagahan ng demand. Tama! Salamat sa iyong sagot. Sino naman ang makapagbibigay ng mga salib na nakakaapekto sa demand? JM? Binibini, kita at dami po ng mamimili. Tama! Napatunayan nyo nga ang nakinig at may natutunan kayo sa klase sa ating tinalakay kahapon. Bago natin simulan ang ating panibagong aralin, magkakaroon muna kayo ng maikling aktibidad na pinamagatang Pictures Puzzle. Makinig mabuti, class, at babanggitin ko ang panuto sa larong ito. Ang bawat grupo ay mahati sa dalawang grupo. At ibibigay ko ang larawan na inyong bubuhayin at ididikit ito sa pisara. Ang unang grupong makapagdidikit ng larawang aking ibibigay ay siyang panalo. Naiintindihan ba, class? Opo, Binibini. Maaari na kayong magsimula. May nanalo na sa aktibidad na ito. Ang unang grupo.
ang gantimpala nyo. Ang unang grupo. Bigyan natin ang inyong mga sarili ng ang galing ko clap. Maaari ba kayo magsitayo? Ako muna, class. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing-galing ko. Kayo naman, class. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing-galing ko. Maaari na kayo magsiyaw po. Base sa aktibidad ng inyong ginawa, may idea na ba kayo kung anong tatalakayin natin ngayong araw? JM? Binibini, patungkol po ito sa supply at bilihin at serbisyo. Tama! Salamat sa iyong sagot. Bago tayo formal na dumako sa ating panibagong aralin, ito ang layunin sa ating paksang tatalakayin ngayong araw. Natutukoy ang kahulugan ng konsepto ng supply, nasusuri ang mga salik na nakakapekto sa supply at matalinong nakakapagpasya sa pagtugon sa mga pagbabago ng mga salik na nakaapekto sa supply. Ngayon, alam niyo na ang tatalakayin natin ngayong araw, kung gayon, magsimula na tayo. Ang tatalakayin natin ngayong araw ay patungkol sa supply ng bilihin at serbisyo. Ano nga ba ang supply? Ang supply ay tumutukoy sa dami ng produkto at serbisyo na handa at kayang ibenta ng isang nagtitinda sa isang kaukulang presyo sa loob ng isang takdang panahon. Kung lahat ng bagay ay mananatiling pareho. Ano nga ba ang kahulugan ng supply? Maraming kahulugan ng supply para sa maraming tao. Sa mga pamilya, ito ay maaaring mga hulugan sa pagkain sa kanilang mga kusina. Para naman sa magsasaka, ito ay tumutukoy sa kagamitan para sa kanilang pagsasaka. Itunuturing din ng ekonomista ang dami ng kalakal kung kayang itustos at ipagbili sa iba't ibang halaga sa itinakdang panahon. Ano naman ang karaniwang gawin at kilos ng mga nagtitinda? Uulitin ko, class. Ano ang karaniwang gawin at kilos ng mga nagtitinda sa pamilihan? JM? Batas supply po, binibini. Tama! Salamat sa iyong sagot. Batas supply. Batas supply. Pakibasa. JM? Batas supply. Sa law of supply, tataas ang bilang ng produkto handang ibenta ng mga magtitinda kung magpapatuloy ang pagtaas ng presyo ng produkto na iyon. Mababa ang bilang ng produkto na ibebenta kung ang presyo ay mababa. Salamat! Ang batas supply, habang tumataas ang presyo ng isang bilihin, ay tumataas din ang nais ipagbili ng mga nagtitinda. Ganon din kapag ang presyo ng isang bilihin ay mababa, ay may baba din ang nais ipagbili ng mga nagtitinda. Dumako naman tayo sa supply schedule.
Ang supply schedule ay isang listahan na nagpapakita sa dami ng produkto na handa at kayang ibenta ng isang nagtitinda sa magkakaibang presyo na katumbas nito ay isang takdang panahon. Ang supply schedule naman, class, ay nagpapakita ng dami ng supply sa iba't ibang presyo. Habang lumilipas ang panahon, ito ay tumataas at bumababa ang presyo nito. Halimbawa na lang is presyo ng bigas. Di ba ngayon, nagtataas na ang presyo ng bigas ngayon? Ano naman ang grafikong representasyon ng supply schedule? Fatima? Supply code po. Tama, salamat sa iyong sagot. Supply curve. Ang supply curve ay graphical na representasyon ng isang schedule. Ang supply curve ay kumukurba paitaas mula sa kaliwa patungo sa kanan. Ito ay refleksyon na ang bilang ng supply ay directly proportional sa presyo ng produkto. Ang supply curve naman, class, ay isang representasyon kung paano makikita ang presyo sa relasyon sa presyo ng produkto at dami ng produkto na kayang ibenta, na handa at kayang ibenta ng mga nagtitinda. Dumako naman tayo sa individual na supply schedule. Pakibasa? JM. Ito ay nagpapakita ng iba't ibang dami ng isang bilihing pinagbibili ng partikular na nagtitinda sa pamilihan sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Salamat. May ipapakita akong halimbawa ng individual na supply schedule ka. Ano ang napansin nyo sa representasyon na ito, class? JM? Binibini, pinapakita ng individual na supply schedule ng positibong relasyon sa pagitan ng presyo at dami ng supply. Tama! Salamat sa iyong sagot. Ang individual supply schedule ay supply ng basketball ng Prime Sports Unlimited noong 2012 ay pinapakita dito na pinipili ng Prime Sports Unlimited na magtinda ng mas maraming bola kapag ang presyo ay mataas kaysa mababa. Nang ang presyo ay tumaas mula 300 hanggang 900, ang dami ng supply ay tumataas mula 100 mula 500. Ngunit nang bumaba ang presyo mula 1,050 hanggang 450, ang dami ng supply ay bumababa mula 600 hanggang 200. Naiintindihan ba, class? Opo, binibini. Dumako naman tayo sa produktibidad. Pakibasa. Fatima. Produktibidad. Ito ay ang mabisang paggamit ng mga salik sa produksyon. Salamat. Ang produktibidad ay kung paano ginagawa ang isang produkto at kung gaano karami ang paggawa ng isang produkto. Dumako naman tayo sa total cost o kabuuang gastos. May idea ba kayo, class? JM? Binibini, ito ay kabuuang pirming gastos at nagbabagong gastos po. Tama! Salamat sa iyong sagot. Ang total cost o kabuuang gastos ay sakop din to ng produktibidad. At ang pirming gastos ay halagang gastos na ipinuhunan para sa masimulan ng isang negosyo.
dala ng pagbabago ng dami ng produksyon. At ang nagbabagong gastos ay nagbabago kasabay ng pagtaas at pagbaba ng dami ng produksyon. Dumako naman tayo sa average cost o katamtamang gastos. Ito ay halagang ginastos sa bawat unit ng produkto na nagawa gamit ang isang lupon ng aspeto ng paggawa. Ang average cost o katamtamang gastos naman class ay ito ay halagang ginastos sa bawat sangkap na nagawang produkto. Halimbawa na lang, nagbalak kang magtinda ng lumpia. Sa sangkap, ang budget mo ay 330 pesos. At nakagawa ka ng 100 pirasong Shanghai. At ang average cost nito para makagawa ng Shanghai na 100 piraso ay 3 pesos. Ano naman pala ang tawag kapag walang kinita o walang tinubo? JM? Break-even po, Binibini. Tama, ang break-even ay ito ay nangyayari kapag ang kabuuang gastos o kabuuang kita ay parehong halaga. Ngayon, tapos na tayo sa ating talakayan. Ngayon, magkakaroon muna ulit kayo ng maikling aktibidad na pinamagatang ayusin mo ako. Ito ang panuto sa aktibidad na ito. Mahati ang klase sa 4 na grupo at bawat grupo ay bubunot ng kanilang envelope na aking hawak at sa loob ng envelope ay may letrang ididikit ito sa pisara. Ang unang grupong ay siyang mananalo. Naiintindihan ba ang panuto, class? Opo, Binibini. Mahusay! Maaari na kayong magsimula. May nanalo na sa aktibidad na ito. Ang unang grupo.
may nanalo na ang unang grupo. Thank you po, Binibini. Bigyan natin ng inyong sarili ng Ang Galing Ko Club. Maaari kayong magsitayo. One, two, three. 1, 2, 3. Ang galing-galing ko. May katanungan ba, class? Wala na po, Binibini. Mabuti. Kung wala na kayong katanungan at lubos niyong naunawaan ang ating tinalakay ngayong araw, ngayon ako naman ang magtatanong sa inyo. Sino naman ang makapagbibigay ng kahulugan ng batas supply? JM? Ang batas supply ay habang tumataas ang presyo ng bilihin ay tumataas din ang bilang nito na nais ipagbili ng nagtitinda. Salamat! Ano naman ang supply schedule? Fatima? Ang supply schedule ay dami supply ng produkto sa iba't ibang presyo habang lumilipas ang panahon ay tumataas ang presyo nito. Salamat! Ngayon, napatunayan nyo ngang may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayong araw. Ngayon, magkakaroon kayo ng pagsusulit. Maglabas ng malinis na papel at sagot lamang ang iyong ilalagay sa inyong papel. Magsisimula na po, ma'am. Opo, maaari na kayong magsimula. Maaari ko na bang ilipat, class? Wait lang po, Binibini. Maaari ko na bang ilipat? Ako, Binibini.
Benjin. Maaari nang ipasa ang mga papel likod paharap. Ngayon, tapos na ang ating talakayan. Ngayon, magkakaroon tayo ng kasunduan. Basahin at unawain ang susunod na tatalakayin sa libro ng Grade 9 Economics at ang sektor ng agrikultura, pahina 370 hanggang 396. Maraming salamat, Grade 9 Emerald.